Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila dismayado ang maraming netizen sa pamumuno ni President Bongbong Marcos at talagang ilinabas nga ang ebidensya na magpapatunay na talagang pinapahirapan nga raw ni President Bongbong Marcos at ni Lisa Smugs ang taong bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi naman natin pwedeng basta-bastahin na lang ang mga komento ng ating mga kababayan na umaasa sa pag-asenso ng ating bansang Pilipinas. Dahil kung matatandaan at babalikan natin mga kaibigan, ay talaga naman ang pangako ni President Bongbong Marcos ay talagang inaasahan ito ng ating mga farmers at lalo na ang ating mga kababayan. Nakapos na rin sa budget. Dito nga natin makikita mga kaibigan na sana nga ay magising na si President Bongbong Marcos at hindi na makinig sa kanyang mga alpores at hindi na ito maging sunod-sunuran kay Lisa Smugs dahil nga rito ay bumaba ang trust rating ng President Bongbong Marcos na ito. Kaya naman hindi natin pwedeng batikusin dahil tayo ay talagang solid Marcos supporters noon at talagang kinakampanya natin si President Bongbong Marcos. Ngunit ang hindi kasi natin maintindihan ngayon mga kaibigan ay taliwas ang kanyang pangako sa nangyayari ngayon panahon. Yung bababa ay naging triple pa ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin at kahit saan pa at napalit pa ang mga korap na opisyales na puro na lang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Usapan natin ngayon ang reaksyon ng Pangulong Marcos tungkol sa paglagapak ng kanyang satisfaction and trust ratings dito sa Pulse Asia Survey. Grabe, 15 points of 15%, a very significant decrease. Okay. Nung unang survey lumabas yung Publicus Asia, na unang lumabas ng mga 2 weeks. Lumagapak din yung rating niya from 62% to 55% na lang ang satisfaction rating. So, wala tayong narinig na reaksyon ng Pangulo noon. Ito lang, itong pangalawa, nagkasunod, parehas lumagapak. Ang statement niya, ganito po, sa GMA News Online. Ang title is, PBBM not surprised by approval rating drop. So basically, hindi daw siya nabigla. Inaasahan niya na. Okay. Dahil alam daw niya na mataas ang presyo ng mga bilihin at apektado ang mga Pilipino. Kaya ine-expect niya na. Kaya lang, dati, ito sabi niya, ito yung kanyang word, yung exact word. It's not surprising. People are having a hard time. Bigas ito Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else, any other agricultural product. I completely understand it, and that's why we're working very hard to make it sure that this comes up again, not because of the survey. That's not important to me, Marcos said in an interview in Taguig City. I think kahapon, nag-distribute siya ng smuggled rice sa Taguig City. At itong kanyang sinabi, dito ako natamaan ng gusto. Parang, yung result ng survey, sabi niya, it's not important to me. So, bali, wala sa kanya. Kibit balikat lang. So, ano ang importante sa Pangulo? Ito ang dagdag niya. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat, and that is
that it is affordable to them. Wow! Doon tayo mag-focus ngayon. Ang gusto ng Pangulo, ang tao may enough na makakain, hindi tayo magkulang ng pagkain, food security, at saka affordable. Hindi mahirapan. Yun ang importante sa kanya. So, survey, sabi niya, baliwala. Dito tayo sa baliwalang survey. Bakit nung una niyang mga pag-upo, okay? First few months, mataas ang rating niya. Kung ano man ang survey result, nako, ang PCO, Presidential Communications Office, nagpapasalamat na yan. May nababasa akong mga statement sa Malacanang na the palace is very happy, the president is very happy sa mataas na rating ng mga tao at pag-iigihin pa ang performance, ang governance. Ganun. And totoo nga naman, noong una, okay siya. Kaya nga mataas ang rating niya. Noong second quarter, 80 pa. Ngayon, biglang bumulusok, naging 65 na lang. Okay. 2 weeks ago, yun na, yung unang bagsak niya sa Publicos Asia, ang nag-react na mismo yung economic team. Nag-press conference si Secretary Jokno, Secretary Balisacan, Secretary Pangandaman sa budget. Dinedipinsahan nila ang PBBM admin. Sabi nila, hindi daw enough o hindi daw magandang basihan yung survey. Ha? Ano daw ang basihan? Yung economic figures daw. Yung pinagmamayabang ng economic team na ang Pilipinas daw ang third fastest growing economy dito sa Asia. Number 1 is Singapore. Number 2 is China. Number 3 is Philippines. Yun ang kanila inagyayabang. Kaya lang, ang sagot ko naman dyan, ang taong naghihirap, baliwala yung 5.3 economic growth na ganyan. Hindi maintindihan ng taong bayan yan, yung Mr. Jokno, yung pinagmamayabang mong economic growth. Kayo, mga economist, pwede. Yung mga negosyante, pwede. Yung mga mayayaman, pwede. Na, totoo nga naman, may mga yumayamang Pilipino. Tumataas yung gross domestic product, dumadami ang produkto, services. Kailang ang nakikinabang, mga mayayaman. Yung may pera. Yung mga mahirap, na isang kayod, isang tuka, yung daily age worker, na magkano ba ang sweldo, 300 ba, 400, hirap na ipagkasya yung kita sa abang ng bahay, tubig, kuryente, pamasahe, pagkain, magkasakit pa. Yun ang concern ng mga nasalaylayan. Yung 5.3% economic growth, baliwala yan, Mr. Jokno. Huwag mo nang irason yan. No, so, mas maganda pa yung respond ng economic team ng Publicos Asia dahil pinapakita nila na alarmado rin sila na something must be done. Ito po, ganon. Magandang response yun, yung economic team. Itong response ng Pangulo, hindi ko nagustuhan. Yung sabi niya, the result of the survey, it's not important to me. As long as I work hard, we work hard. Ano tingin nyo ang importante sa Pangulo? Ano yung pinagkakaabalahan niya? Yun bang panonood ng car race sa Singapore? That's important to the President. 2 beses na yan, ha? Last year, bumabagyo. Ngayon, naghihikaw ang taong bayan. Mahal ang bigas. Nanood pa rin. Ang mahal-mahal ng ticket. Pera yun ang taong bayan. Yun bang importante sa Pangulo? Yung palaging magbiyahe sa abroad na billions of pesos nang nagagastos natin, ang return of investment o foreign direct investment, ano lang, $290 million.
More than 1 year na siya. Kumpara kay Tatay Digong noong 2021, panahon pa ng pandemic, $10.1 billion ang foreign direct investment noong 2021. Hindi nagbibiyahe si Tatay Digong masyado. Malimit. Itong presidente natin, masipag. Yun. Working very hard. Totoo nga naman. He is working very hard dahil biyahe ng biyahe. Gastos sa pera ng taong bayan. Yun ang importante sa kanya. Ano pa? Sa nakikita kong importante sa presidente, yung paggastos ng intelligence and confidential funds. Siya na ang Pangulo na may pinakamalaking intelligence and confidential funds sa history ng bansa. Siya rin ang Pangulo na most troubled presidents. Ano ito? Ilang months pa lang siya, 15 months pa lang nung magbiyahe sa Singapore, 15 months pa lang siya, naka 16 foreign travel na siya. Ngayon, October, magbiyahe na naman sa Saudi. Yun ang tingin ko, importante sa Pangulo. Importante rin sa Pangulo, masipag eh. Palaging nagdi-distribute ng smuggled rice. Yan, masipag yan. Kaya lang, ang importante po sana, Mr. President, yung political will mo, yung resolve mo para kasuhan at ikulong ang mga smugglers and hoarders. Kasi galing mismo sa bibig nyo, Mr. President, na ang mga nagpapahirap sa bansa, ang nagpapamahal sa presyo ng mga food products, mga smugglers and hoarders. Binanggit na ng presidente, 4 na rice smugglers, hoarders. Binanggit ang pangalan kahapon. Kala ko, totohanan na. Wala mang pangalang binanggit. Pangalan man ng mga warehouses. Gold, Rice Mill, FS Ostia, nakalimutan ko 2. Yun man ang kinasuhan, mga rice mill. Pwede bang mapriso ang mga warehouses, rice mill? Sino mga smuggler? Di ba? Tao. Bakit hindi mapanganlan ng mga tao? Yun ang $1 million question na dapat sagutin ng Pangulo. Pwede, wag mong pakialaman ang result ng survey. Kailang, kung totohanan itong presidente natin, sana matapang siya ba na panganlan? Okay, itong Zamboanga rice na dinidistribute ko sa inyo, smuggled, ang may-ari, walang iba kundi si ganito. Yun, may pangalan. Kinasuhan na natin sa, may complaint na tayo sa piskalya, itong tao na ito. Sa Bulacan, ito ang may-ari, sila, yan, yung mga pangalan na yan. Di ba ang sarap sanang pakinggan? Kaya lang yung pangalan ng warehouse, ang sasabihin niya, anong klaseng presidente po kayo? Malamya talaga. Kaya, I don't know kung ano ba ang puso nyo. Do you really want to serve the poor? Or kayo-kayo na lang dyan sa Malacanang? Nagtatanong lang naman. Follow the leader. Okay? So, in a way, dahil siya ang leader, siya ang mag-set ng example at susunod na lang ang mga tauhan. Kaya ito, may nag-take oath po sa Malacanang, mga newly appointed officials ng Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, National Commission on Indigenous Peoples, and mga officers ng Malacanang Press Corps. Okay. So, sa Malacanang Heroes Hall, maalala ko nung nag-take oath ako as 1-star general. Yan, nakapasok ako sa Malacanang. Diyan kami sa Malacanang Heroes Hall. Diyan ginaganap yung, saan ba? Sandali, tignan ko yung picture namin.
Ito po ang Malacanang Heroes Hall. Yan po yung litrato namin, my family. President Noynoy Aquino, Secretary Gasmin, my wife, dalawa kong anak. Diyan po nagtitikot ang mga newly appointed government officials, yung presidential appointees. Ibig kong sabihin na take off. Okay, so himay-himayin natin. Is the president and DA secretary a model of excellence and integrity? Ano sa tingin nyo? Kasi ang experience ko, it all boils down on leadership. Yung isang bagay na dapat gawin. Kung magaling ang leader, nako, kung ang leader commands respect, magaling mag-motivate, talagang madaling matapos ang trabaho. Yun po ang aking experience, is leadership by example. Kung ano ang gusto kong ipagawa sa mga tauhan ko, ako ang nauna. Dahil ako ang nakikita nilang gumagawa, nako, mahihiya na lang aking mga tauhan kung hindi sila gagalaw. Maalala ko, nung battalion commander ako, kita ko yung mga NPA surrenderers. Wala silang bahay, kailangan nila ng housing. O ako mismo, nagpapatay ng bahay. Ako ang in one day, makatapos kami isang bahay ng isang NPA rebel returnee. Maluwang na bahay, 2 kwarto, may CR, may kusina, may living room, ganun kumpleto. Kahoy ang gamit, nipa. Mabilis, isang bahay, isang araw. Bakit? Kasi ako ang nauna. Mahihiya yung mga sundalo ko na hindi magtrabaho kasi Lieutenant Colonel ako noon, nandun. Kung anong trabaho, nandun ako. Kahoy, magdala ng kahoy, magpukpok ng lansang, akyat sa bubong, kahit umuulan na. Kung gusto kong matapos, kahit umulan, hindi ko alis. Kasi gusto kong matapos, at the end of the day, may matirhan na yung nag-surrender na NPA. Ako, battalion commander, nauulanan, alangan naman na hindi magpaulan yung mga sundalo ko. Ganun lang yun. Leadership by example. So, kumusta ang ating presidente? Is he a model of excellence and integrity? Kasi yun ang challenge niya sa mga bagong appointed government officials. Ano sa tingin nyo? Noong una, lalo na noong eleksyon, ang taas po ng respeto ko sa Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Akala ko pareha sa kanyang tatay. Kasi nung una, magsalita siya sa media. Magaling siyang magsalita eh. Very convincing. Convincing magsalita. So, napaniwala niya na ko, he is a model of excellence, integrity. He will make a good president. Kaya kinampanya ko siya and maraming naniwala. 31.6 million Filipinos naniwala na ang kandidatong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. is a model of excellence and integrity. Yon. Mupo na siya. Ang pangako nyo, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ang gandang pakinggan sa kanyang inaugural speech. Ano pa? Because my promise, kahit hindi promise, my aspiration, my dream, gawin nating 20 pesos per kilo. Okay. Dami pang mga magagandang promise. Bagong Pilipinas. Yan ang pinagmamayabang niya ngayon eh. Mag-create daw siya ng bagong Pilipinas during his administration. Wow! So, kumusta ngayon? Excellent. Lumalagapak na ang kanyang rating. Nung first few months siya, okay pa. Kaya mataas ang mga ratings niya, mga 80, na gano'n na, 80, nakamababa 70.
Ngayon, pinaka-latest, Lagapak, 15 points sa Pulse Asia. 65% na lang ngayon. Mas mababa siya sa Publicos Asia. Ilan yun? 52% na lang siya ngayon. Talagang ang taong bayan, unti-unti, nawawalan na yung gana kay PBBM. Ako, nung una, ang desire ko, nung kampanya pa, sana malapitan ko si PBBM, makamayan man lang, ganon. O kaya makapapicture. Kaya lang, ang hirap nung panahon ng eleksyon, hindi mo siya malapitan sa dami ng taong gustong makipagkamayan sa kanya. Okay, nung nanalo na siya, my wish is, pag makapunta ako sa Malacanang, makapalitrato with him or sa picture niya. Kasi ako, meron akong litrato. Nung na-promote akong general, nagpunta kami sa Malacanang. So, hinanap ko ang portrait ni President Marcos Sr. So, nakita naming mag-asawa, nagpalitrato kaming mag-asawa doon. Ang background namin, yung picture ni President Marcos Sr., the greatest or the best president we ever had. So, nung una, yan din ang pangandoy o dream ko na makamayan, makapalitrato kay PBBM. But I'm sorry to say, right now, wala na siyang kaamor-amor sa akin. Marami rin akong nababasang comments na ayoko nang makinig kay PBBM. Nandidiri na ako pag makita ko ang mukha ni BBM na nag-i-speech. Yun po, nababasa ko. So, hindi po kayo nag-isa kahit ako. Personally, wala akong wala man siyang ginawang personal na masama. But, yung performance niya as presidente, lalo na yung trabaho niya as Department of Agriculture Secretary, I don't know how will I describe it. Napaka-inutil. Yung sinasabi niya nga, yung birthday wish niya, gusto niyang mapabuti ang agriculture sector. What the heck? To me, hindi yun totoo. Pakitang tao. Kasi itong kapanahonan niya, lalong naghihirap ang mga magsasaka mangingisda. Yung promise niya na 20 pesos per kilo kada bigas, hanggang ngayon, umaasa pa rin. Sabi niya, there is always hope that we can have 20 pesos per kilo. Ay, nako. Nananaginip ng gising itong presidente ito. Wala sa reality. Never. Okay lang. Ma-maintain yung 40 pesos per kilo. Okay na ako noon. Happy na ako noon. Kailangan yung 20 pesos. Magiging kawawa ang mga magsasaka. It's an impossible price. Kaya itong Pangulo na ito is wala sa realidad. Kaya yung kanyang excellence as DE Secretary, no way. He's very bad. Yung kanyang integrity, na sinasabi niya, hoarders, smugglers, your days are numbered. Oh, galing. Hanggang ngayon, wala pa naman siyang kinakasuhan. Sinasabi lang ng Department of Customs, nakasuhan na ang mga hoarders and smugglers ng bigas. Hindi nila kayang banggitin ano-anong pangalan, sino-sino yung mga smuggler and hoarder. Kahapon, nag-speech ang Pangulo, siguro na-pressure na. Hinahanap ng taong bayan, pangalan, names. Nagbigay nga siya ng pangalan naman ng mga warehouse. Gold Warehouse, FS Ostia, ano pa yun? 4 na warehouse. Hindi naman yun ang smuggler. Pangalan man yun, business entity man yun, Mr. President. Bakit hindi makapagbigay ng pangalan? Ano yan? That is your model of integrity? O niloloko niya lang po ang taong bayan? Pinapalabas niyo na magaling kayong presidente, nilalabanan nyo ang hoarders and smugglers. Ba't hindi nyo na po malinlang ang mga Pilipino?
Nabudol na kami minsan. Ngayon, di nyo na kami mabubudol. I'm sorry, Mr. President. You are not a model of excellence and integrity, especially pagdating sa agricultural matters is concerned. Wala kayong, moral ascendancy na magsabi na be models of excellence and integrity kasi yung ginagawa nyo sa Malacanang, wala, naghihirap ang taong bayan. Na kaya nyong manood ng F1 Grand Prix. 2 taon na. Nung una, last year, binabagyo ang Pinas. Lumipad kayo. Nabigla na lang ang taong bayan. Nalaman, nandun na pala kayo. Nanonood ng car race. Ito, naghihikaos ang taong Pilipino. Nagugutom dahil sa mahal ang presyo ng bugas. Bumunta ulit kayo. Nanood. Magkano ang bayad ninyo? 410,000 pesos per ticket. Ilan po kayong nanood? Madami kayo. Ilang millions ang ginastos. Pera ng taong bayan. Is that a model of excellence and integrity, Mr. President? Nagtatanong lang naman. Well mga kaibigan, hindi nga natin masisisi si President Bongbong Marcos na talagang may pagkukulang nga ito at hindi natin pwedeng pagkumpirahin si dating Ferdinand E. Marcos dahil kung makikita natin ay pinaglingkuran niya ang taong bayan. Ngayon nga ay ibang-iba daw si President Bongbong Marcos sa kanyang ama at eto nga raw ang sumisira sa pangalan ng mga Marcoses. Magkakaroon pa kaya ng tiwala ang taong bayan matapos ang mga ganitong pangyayari? Makakabawi pa kaya si President Bongbong Marcos sa mga nangyari ngayon at talagang masusolusyonan ang problema ng bantans ng Pilipinas? Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.